the reason why Nehemiah rebuilt the wall of Jerusalem. Ngayon, gusto kong ibahagi ni Pastor Lee ang isang mensahe na si Nehemiah, muli niyang itinayo ang templo ng Diyos. Alam mo ba who is the Nehemiah? Kilala niyo po kung sino si Nehemiah? This is the Nehemiah. He was at the same time who is the minister in the Ezra. Si Nehemiah po ay parehas silang nagmiministeryo doon sa Ezra. And then this the Nehemiah was something officer of this the Persia. Si Nehemiah po ay isang opisyales ng mga Persya. He was this the cupbearer. Siya po ay cupbearer. And you know one day when this the one person came from this the Jerusalem, this the Nehemiah listened the rumor of the Jerusalem. Isang araw, habang nakikinig siya ng magandang balita sa Jerusalem, bigla niya itong napag-alamang bali-balita. This the Hanani who came from this the Jerusalem say about this the city of the Jerusalem. Yung Diyos na narinig niya, na nakilala niya, ito pala ay galing sa Jerusalem. When this the Nehemiah listened about the city of the Jerusalem, Nang marinig ng Nehemiah kung ano yung mensahe doon sa Jerusalem, and he was crying. napaluha siya sa kanyang napakinggan. Aaron asking prayer. At nag-anuyo si Nehemiah. Then why is the Nehemiah cry and then suffer? Bakit si Nehemiah po ay umiyak at nagdalamhati nung marinig niya ang salita ng Panginoon? Because he loved the Jerusalem so much. Dahil mahal niya ang Jerusalem ng lubos. And then when you see this in the Bible, there is the one king is the Lord here. Kung titignan natin sa Biblia, merong isang haring lumitaw. And our success. Si Haring Artaxerxes. This the king Artaxerxes was the king of the Persia. Itong hari na ito ay hari ng Persya. One day this the king saw this the Nehemiah. Isang araw itong hari, nakita niya si Nehemiah. And Nehemiah, why your heart is the soul suffer? Bakit yung puso mo, Nehemiah, ay sobrang nagdadalamhati? This is the reason. Ano yung dahilan? And then this the Nehemiah said about this the city of Jerusalem. At sumagot naman si Nehemiah, sinabi niya kung anong nangyari sa syudad ng Jerusalem. Our people is the suffer because of the broken city of the Jerusalem. Yung mga tao roon ay nagdadalamhati dahil nasira yung syudad ng Jerusalem. And the temple of God was destroyed. At yung templo ng Diyos doon sa kanila, nasira. That's why my heart is so broken. Kaya naman ang aking puso din ay sobrang nasaktan at nagdadalamhati. At the time, this the king Artaxerxes said to Nehemiah, Sa panahon na yon, sinabi ni Haring Artaxerxes kay Nehemiah, okay, what do you want me to do? anong gusto mong gawin ko? And you know, like this the case, okay, it is the chance. Immediately we will say about our something what I want. Siguro, pagkakaalam nyo, ito na yung pag-asa para sabihin ko anong gusto niya. Or about this the Nehemiah. Pero paano naman sa buhay ni Nehemiah? Nehemiah did meditation. Una niyang ginawa, siya po ay nag-meditation. After the meditate, after the few minutes pass by, he opened his the mouth. Paglipas ng ilang araw ng kanyang pagninilay-nilay, binukas niya ang kanyang bibig at nagsalita. Is it possible to send me as the governor in Jerusalem? Hari, pwede mo ba akong ipadala bilang isang gobernador doon sa Jerusalem? I will go to my homelands and I will live here. This is the word of Jerusalem. Babalik ako sa aking dating bahay o lugar para itayo yung syudad ng Jerusalem. King Artaxerxes said to Nehemiah, Si Haring Artaxerxes, sinabi niya, okay, I will send you. okay, papadala kita doon. But you must come back. Pero kailangan mong bumalik. Meaning to say, why is the King Artaxerxes give the something commission to the Nehemiah? Ibig sabihin nun, bakit pinahintulutan ng haring ito si Nehemiah? Because the Nehemiah was the needy person. Dahil si Nehemiah sobrang kinakailangan na opisyal. Meaning to say, he was the summit. Ibig sabihin nun, si Nehemiah sobrang samit sa kanyang posisyon. Working, you are the kapay. Halimbawa, kayo po na nagtatrabaho sa inyong kumpanya, You must summit there. kailangan nyo po maging samit doon. You must be needing person. Kailangan nyo po, kayo ay lubos na kailangan sa kumpanya. Someday you said, oh, sir, I'm so I want to be, start my job.
Minsan kapag sasabihin mo sa boss mo, "Sir, ayoko na, gusto ko nang tumigil sa trabaho." And this something manager or the president said, this just okay, thank you. Stop. Kaya madali niyang sasabihin sa iyo, "Okay, sige, sige, sige. Thank you." You need to say you are not something. Ibig sabihin noon, hindi ka summit sa trabaho. You are absent, this the trabaho. Kapag ikaw ay lumiban sa trabaho, You resign, this the trabaho. kapag ikaw dapat ay magre-resign sa trabaho, This the company will be destroyed. dapat yung kumpanya hindi makakatakbo ng mabuti at masisira. In life is the leading person. Dapat ikaw yung isang taong kailangan na kailangan sa kumpanya. Nehemiah, even though it was the Jewish person, Si Nehemiah po kahit siya ay isang Hudyo, this is not Persia, hindi siya Persian, but he became summit. pero naging summit siya sa kanyang trabaho. He was leading person. Sobrang kinakailangan siya sa kanyang trabaho. That's why this the Nehemiah came back to Jerusalem. Kaya naman si Nehemiah, pinaintulutan siyang makabalik sa Jerusalem. Rebuilding the city of Jerusalem. At muli niyang aayusin yung syudad ng Jerusalem. In how many days this the Nehemiah rebuilt this the city of Jerusalem? Ilang araw niya po itong muling inayos yung syudad ng Jerusalem? 52 na araw. Sobrang miraglo. Why it was the man 52 days how he rebuilt this the wall of Jerusalem? Paano nangyari yun? 52 days na muli niyang naayos yung Jerusalem. Because God was with him. Dahil kasama ni Nehemiah ang Diyos. Is that God is with you now? Kapag kasama niyo po ang Diyos ngayon, Nothing is impossible. walang imposible sa Panginoon. Then, actually, while he was built this the wall of Jerusalem, there was a lot of something enemy. Sa katunayan, habang muli niyang inaayos yung syudad ng Jerusalem, may mga kalaban silang umatake. Especially Sanballat, Lalo-lalo na yung Sambalat, Tobiah, si Tobia. and they are continually disrupting this the rebuilding of the wall of Jerusalem. Sila yung mga nanggugulo para hindi maayos yung syudad ng Jerusalem. Even though a lot of something enemy disrupting, Kahit maraming mga kalaban at nanggugulo sa kanya, it was no matter. hindi niya inalintana. Why? Bakit? God was with him. Kasama niya ang Diyos. And to look our leaders. Huwag natin tignan ang ating mga tao. Let us look only God. Tignan lang natin ang Diyos. That's why how they rebuilt the wall of Jerusalem. Kaya naman paano niya muling inayos yung Jerusalem? In one hand, there was like a weapon. Sa isang kamay, may hawak siyang armas. There was like a spear. May hawak siyang sibat. And on other hands, words. Sa kaliwang kamay, nagtatrabaho siya. That's why even though it was like a very difficult situation Kaya naman sobrang nahihirapan siya sa ganitong kalagayan. to rebuild the wall of Jerusalem. Pero itinayo niya, inayos niya yung syudad ng Jerusalem. Then we must thinking about why. Why this the Nehemiah rebuilt this the wall of Jerusalem. Isipin nating mabuti, bakit si Nehemiah muli niyang inayos yung syudad ng Jerusalem? Because Nehemiah already knew that importance of the church. Dahil si Nehemiah, alam niya na yung kahalagahan ng simbahan. And then, what is the another reason? Pangalawang dahilan, You know, this the Nehemiah already knew that the importance of the gospel. alam na ni Nehemiah kung ano yung kahalagahan ng magandang balita. Then number 3, Pangatlo, this the Nehemiah knew that importance of the spiritual battle. alam na ni Nehemiah yung kahalagahan ng espiritual na labanan. Then, what is the importance of the church? Ano ang kahalagahan ng simbahan? We must know what is the church. Kailangan lubos nating malaman ano ang simbahan. What is the church role? Ano yung gampanin ng simbahan? You know, church role, what is the church? Ano ang simbahan? What church must do? Ano ang ginagawa dapat ng simbahan? Worship. Dapat nagsasamba. Church is the place to worship God. Ito yung simbahan na magsamba para sa Panginoon. That's why if the church knows that the worship is not church anymore. Kaya naman kapag ang simbahan hindi na nagsasamba, wala na yon. According to the Isaiah, chapter 43, verse 7, what Bible it was? Kaya sabi sa Isaiah 43 verse 7, anong sabi dito? God created you to receive the glory from you.
Ang Diyos nilikha kayo para makatanggap siya ng kalwalhatian mula sa inyo. God creates the people because of the exalting of His name. Nilikha ng Diyos ang tao para mawalhati ang pangalan ng Panginoon. How can we exalt His name? Paano natin mamawalhati ang pangalan ng Panginoon? Give the glory to our Paano tayo makapagbigay ng kapurihan sa Panginoon? Sa pamamagitan ng pagsamba. That's why the main role of the church is the worship. Kaya naman yung pinakalayunin ng isang simbahan ay yung pagsamba. And what is the church? Ano pa ang simbahan? Church is a place to do this prayer. Ang simbahan ay lugar para sa palalanginan. Bible said this is the place for prayer for men. At sabi sa Biblia, ang simbahan ay pananalangin ng mga taong naroon. That's why we must pray for our. Kaya kailangan po natin manalangin sa What Panginoon. is the church? Ano ang simbahan? Church is the place proclaim the gospel. Ang simbahan ang lugar para iproklima, ibahagi ang magandang balita. You need to say evangelism and mission. Ibig sabihin nun, ito yung ibanghelyo at ang misyon. That is the church. Ito ang uri ng simbahan. If church lost this the gospel, Kapag ang simbahan nawala yung magandang balita, we lost everything. napakawalan natin lahat. And what is the church? Ano pa ang simbahan? Church is the doing education Ang simbahan ay nagtuturo ng tama sa mga membro for next generation. para pa sa susunod na henerasyon. That is the church. Ito ang gampanin ng simbahan. That's why this the Nehemiah already knew this the importance of the church. Kaya naman si Nehemiah, alam niya kung gaano kahalaga ang simbahan. That's why there must be tatlong yard in the church. Kaya naman sa simbahan, dapat may tatlong yard. The number one is the Gentile yard. Una, yun yung mga Gentile yard. If wala ng Gentile yard, this is not church anymore. Kung wala yung ganitong uri ng yard, hindi na simbahan ito. If wala ng Gentile yard, God cannot bless you. Kung walang Gentile yard, hindi pagpapalain ng Diyos ang simbahan. This is the Gentile yard. Anong ibig sabihin ng Gentile yard? Gentile yard is meaning to say this the non-Christian must come, must listen to the gospel. Ang ibig sabihin ng mga Gentile yard, yung mga hindi Kristiyano dapat pumunta sa simbahan. In Old Testament, this the Israelites, they lived the temple of God. Sa lumang tipan, yung mga Israelita nagtayo ng templo ng Diyos. It was the most holy place. Halimbawa, yung ito ay pinakabanalan. Meaning to say, no one can enter. Ibig sabihin nun, sa pinakakabanalan, hindi dapat makapasok ang iba. Ark of the covenant. At sa loob nun, nandun yung arko ng tipan. Especially there was the atonement. At nandun din yung atonement cover. You can read that. So, At sa pamagitan ng lugar na yon, pwede mong makatagpo ang Diyos. but not everyone come inside. Pero hindi lahat pwedeng makapasok sa kabanal-banalan. Only high priest, they can enter once a week. Yung mga punong pari lang yung pwedeng makapasok sa loob nito sa isang taon. What about this? Halimbawa, paano naman kayo na nakaupo dyan? This one is the most holy place. Halimbawa, yung lugar na ito ay yung pinakakabanal-banalan. Where you are safe. Saan kayo nakaupo? It is the holy place. Yan po yung banal na lugar. Meaning to say, Israelites, they can enter here. Ibig sabihin nun, yung mga Israelita, pwede silang makapasok sa banal na lugar. On the side. Pero yung mga nasa gilid, You know, there is Gentile yard. nandun po yung mga Gentile yard. Meaning to say, this the Gentile, even though they are not Jewish, Ibig sabihin nun, kahit yung mga Gentile, hindi sila totoong Hudyo, they can come. pwede silang makapasok. Our can make this the yard. Kasi pinahintulutan ng Diyos yung ganitong uri ng yard. Even though they are not belongs to this Israel. Kahit yung mga Israelita, hindi sila kababilang dito. Every Gentile, they can come, they can listen to the gospel. Yung mga hintil na ito, pwedeng makapasok at makapakinig ng magandang balita. That's why this the church is the place which really need the actual gospel. Kaya dapat ang simbahan, ito yung lugar na sobrang kailangan ng lahat ng tao ang magandang balita. Meaning to say, if there is no evangelism and mission, Ibig sabihin nun, kapag ang simbahan walang evangelism and mission, you know, this one is not church anymore. hindi na simbahan ang tawag dito. That's why church must do this the evangelism and mission. Kaya dapat ang isang simbahan ginagawa po yung evangelism and mission. You know, when we go to Mindanao mission, Halimbawa, kapag pumupunta kami ng Mindanao Mission, it's not free. hindi yun libre. It's the isang person, you were to go there by the flights. You must stay around the more than 5,000
Kada isang tao na gustong sumama kapag pupunta doon, magbabayad ng 5,000. And then while we are staying there, 4 nights and 5 days. At habang kami ay nananatili doon ng 4 na araw at 5 gabi, 5 gabi at 5 araw na. Kailangan ng pera at ng pagkain. When we go to this Mindanao missions, Kapag pumunta kami ng Mindanao Mission, we have to buy something. kailangan namin bumili ng mga bagay-bagay. When we go to outing there, At kapag pumunta kami ng outing doon, we need to rent the car. kailangan namin magrenta ng sasakyan. Then almost how much we expense. Ilan na lang yung gagastusin ng bawat isa. So last time when we go to this Mindanao mission, Nung nakaraang taon lang, itong taon lang yung pumunta kami sa Mindanao, 24 person within there. pumunta kasama yung ilang mga miyembro, 24 members. More than 150,000 we expense. Gumastos kami mahigit 50,000. Then even though we expense like it's the money, why we have to go to the mission and evangelism? Kahit kami gagastos ng ganitong uri ng pera, pero bakit kailangan namin pumunta sa mission and evangelism? That is what God wants. Ito kung ano ang gusto ng Panginoon. Then ito yung walang pera, we cannot do this at the missions. Kapag walang pera, hindi na natin gagawin yung mission. Those one who has the money, they can go to the missions. At yung mga may pera lang, yung kayang makapunta sa mga mission, No, everyone we must. hindi. Kahit sino pwedeng makasama. You know, God's desire is that evangelism mission. Ang pinakananais ng Diyos ay yung evangelism and mission. You lose toward the mission and evangelism. Kapag nawala mo yung puso mo sa evangelism and mission, You lose everything. nawala mo na lahat. That's why we must do this at evangelism mission. Kaya naman kailangan natin gawin kung ano yung evangelism and mission. You know, there must be another yard. May ibang uri pa ng yard. That is the children yard. Ito yung mga children yard. What is yung children yard? Anong ibig sabihin nito? You know, church is the place to educate for next generation. Ang simbahan ay ito yung pagtuturo o tinuturo sa mga susunod na henerasyon. You know, we have to make the disciples. Kailangan natin gumawa ng disipulo. Evangelism is the infernal. Napakahalaga po ng ebanghelyo. But if wala nang evangelism movement is useless. Pero kung hindi gagawin yung evangelism movement, walang kabuluhan. How can we do this at the evangelism movement? Paano dapat natin gawin kung ano yung evangelism movement? Education. Para sa pagtuturo. So the through is the education, we must make the disciple. Kaya sa pamamagitan nito, makakagawa tayo ng disipulo. That's why we have to, this is the, what is the making disciple for next generation? Para saan yung mga ginagawa nating disipulo para sa susunod na henerasyon? Sunday school ministry. Halimbawa, gaya ng Sunday School Ministry, Young people ministry. Young People Ministry. Including the one that important. Mahalaga ba ito o hindi? If you became teacher there, Halimbawa, kapag ikaw ay naging guru doon, you will devote your life. at kapag ikaw ay nag-devote sa ganitong ministeryo, ito yung kung ano ang nais ng Panginoon. Just devote your life as a Brother Rico, next year I will appoint you. So that is the very important. napakahalaga po nito. Not only me, Hindi lang ako, but we must live the life to raise the disciple. pero kailangan natin i-devote ang buhay natin na iangat yung mga susunod na henerasyon. Anong kailangan natin gawin? Kailangan natin maging summit. This the summit will evangelize the community. Dahil tayo yung makapag-ebanghelyo sa Pilipinas. Yung pag-aaral ang mabuti, hindi ito mas masyadong halaga. Kapag alam mo ang magandang balita, nais ka na magamit ng Panginoon. Kapag kasama mo ang Diyos, automatically magiging summit ka. Hindi mahalaga kung anong meron. At kung anong pinag-aralan mo. At anong pamilyang meron ka. Hindi yun mahalaga. Kaya naman ang napaka-importante kung paano itinuturo sa simbahan ang magandang balita. Paano naman sa simbahan? Dapat merong prayer yard. What is the prayer yard? Anong prayer yard? You know, prayer yard is the find the will of God. Ang prayer yard para mahanap kung ano yung kalooban ng Panginoon. Sometimes you complain to God. Minsan, nagrereklamo kayo sa Panginoon. Given us these kinds of the problem. Panginoon, bakit mo ako binibigyan ng ganitong uri ng problema? You know that how much I have devote my life. Hindi mo alam kung gaano ko dinibot yung buhay ko sa'yo? We given us these kinds of the problems and At bakit mo binibigay sa akin yung ganitong uri ng problema? everything is happening absolute suffering.
Alam niyo po, lahat ng nangyayari ay ito ay ayon sa ganap na soberenya ng Panginoon. Hindi ito aksidente. Alam na ng Diyos. Meron namang kapangyarihan ng Diyos para protektahan ka. Pero hindi pinoprotektahan. Ibig sabihin nun, merong plano ang Diyos bakit hindi niya pinoprotektahan. Paano tayo manalangin? Ano dapat yung nilalaman ng ating panalangin? Ano mang uri yung problemang maranasan natin? Panginoon, tulungan mo ako lutasin yung ganitong problema. Ang tawag dito ang panalangin ay reliyon. Kapag makaranas kayo ng problema o kahirapan, dapat yung panalangin nyo mabago. Panginoon, bakit mo binigay sa akin yung problema na ito? Ano ang plano ng Diyos? Ano ang kalooban mo, Panginoon? Kailangan nyo pong itanong sa Panginoon. Kapag naunawaan nyo at lubos nyo pong malaman kung ano yung nais ng Panginoon, mararanasan nyo po yung kagalingan sa inyo pong espiritual. Manunumbalik kung ano yung meron kayo sa espiritual. Maunawaan nyo, bakit pala binigay sa akin ito? Naunawa. Hindi para pahirapan at sumpain ako. Sa panahon na yon, manunumbalik kung ano yung pananampalataya mo po sa Panginoon. Kapag nanalangin ka, makakatanggap ka ng kapangyarihan. Ito yung uri ng simbahan. Napakahalaga ng simbahan o hindi? Napakahalaga. Kaya dapat mamuhay tayo na ang buhay natin nakasentro sa simbahan. Kapag namuhay ka na sentro ang simbahan, sasamahan ka ng Panginoon. Pagpapalain ka ng Panginoon. Ano ang dahilan bakit namin itinayo yung TGSCA? Napakaliit ng tuition fee. At maraming kakulangan. Pero bakit tuloy-tuloy pa rin na aming isinasagawa ang TGSCA? Dahil sa mga bata. Yung mga bata kanina, merong performance. Sila ngayon ay mga grade 10. Nung titignan nyo sila, yung kanilang mga mukha, sobrang nagliliwanag. Bakit? Alam nila yung magandang balita. Yung mga ibang bata, kahit nakapag-graduate na sila sa paaralan, tuloy-tuloy silang umaate ng mga gawain sa simbahan. At dinidevote yung kanilang buhay. Bakit? Dahil naunawaan nila yung magandang balita. Ito yung dahilan bakit ginagawa namin yung school ministry. Si Elder Joe, nung siya'y pumunta sa aming simbahan, gumagastos siya ng maraming pera. Bakit siya pumunta? Dahil alam niya yung kahalagahan ng mga bata. Para maiangat yung ating simbahan. Pumunta siya dito at tinutulungan niya. Napakahalaga o hindi? Napakahalaga. Bakit si Nehemiah muli niyang inayos yung syudad ng Jerusalem? Kung walang wall, hindi nila mapoprotektahan ang kanilang simbahan. Kung walang pader doon, yung kanilang mga kalaban, madaling makaka-atake. Napaka-delikado ang simbahan. Dahil sa kahalagahan ng simbahan, si Nehemiah muli niyang itinayo yung mga pader para protektahan ng simbahan. Pangalawa, bakit niya muling inayos yung Jerusalem? Sa kahalagahan ng magandang balita. Ano ba ang magandang balita? Ang magandang balita, ito ay mabuting balita. Basahin niyo po sa Gawa chapter 5 verse 42. At ayon sa Roma chapter 1, 2-4.
Binanggit sa atin ng Biblia kung ano yung magandang balita. Gospel is the good news. Ang magandang balita ay mabuting balita. Good news is that Jesus is the Christ. Ang mabuting balita ay si Jesus ay ang Kristo. You know, last time when I finished my Bible study there, Nung nakaraan, natapos ko po yung aking Bible study doon, Jehovah's Witness, maraming people, they are roaming around and share their own gospel. maraming mga Jehovah Witnesses ang umiikot dito sa lugar natin at nagbabahagi ng magandang balita. You know, I said, what are you doing now? Sinabi ko sa kanila, anong ginagawa nyo? They said, oh, we share the gospel. Sinabi nila, nagbabahagi kami ng magandang balita. Oh, very good. Sabi ko, oo, maganda. Oh, then what is the gospel? Ano ang magandang balita? Can you explain through the Bible verses? Pwede nyo ipaliwanag sa akin sa pamagitan ng mga bersikulo sa Biblia? Can you explain what who I am? At ipapaliwanag ko rin kung anong meron ako. I am senior pastor of the Marathon Church. Sinabi ko, ako yung punong pastor dito sa simbahan na ito. They were very happy. Sobra silang natuwa. If I evangelize this as a pastor. Sa iniisip nila kapag naibanghelyo ko yung pastor na ito, Mission Church within the Jehovah's Witness. yung Tumana Good Seed Mission Church magiging Jehovah Witnesses. All of them, they were gathered there. Kaya naman, lahat sila nagsama-sama at pinuntahan ako. Trying to show the Bible verses. Sinusubukan nilang ipaliwanag sa akin yung mga bersikulo sa Biblia. Sinasabi nila, ganito po, ganito po, ganito po. Then I read. Binasa ko sa. But this is not the explanation of the gospel. Pero hindi yun yung pinaka-eksakto na paliwanag sa magandang balita. The Bible verses doesn't say about this as the gospel. Yung bersikulo na ito na sinabi mo, hindi naman nagsasabi sa magandang balita. So show me what Bible said, what gospel is. Ipakita mo sa akin kung ano yung sinabi sa Biblia, kung anong magandang balita. And then they ask each other. Nag-usap-usap sila. They do not answer. Hindi sila makasagot. They do not show me. Hindi sila makapagpakita sa akin yung pinaka-actual na Bible verses. Sinabi ko sa kanila, Can you read Acts chapter 5 verse 42? pwede mong basahin yung Gawa chapter 5:42? Binasa nila. There is something, scripture. May ganitong talata doon. Who news is that Jesus is the Christ. Ang magandang balita ay ang si Jesus ay Kristo. I said, what is the good news in the Bible? Ano ang magandang balita sa Biblia? Jesus is the Christ. Si Jesus ay ang Kristo. Then what will deliver the gospel? Ano dapat yung kailangan nating ibahagi? Deliver why Jesus is the Christ. Kailangan nating ibahagi bakit si Kristo, bakit si Jesus ay ang Kristo. They try to run away. At sa panahon na yun, gusto nilang tumakas. Kuya, sandali, that's a company. Sabi ko, kuya, sandali lang, hindi pa tapos. But they want to go. Pero gusto nilang umalis na. They are busy now. Sabi nila, oh, busy na kami, busy na kami. You are very important person. Hindi, napakahalaga nyo, dito lang muna. You said you deliver this the gospel to the other. Kasi sabi nyo, nagbabahagi kayo ng magandang balita sa iba. But they want to run away. Pero gusto na nilang tumakas. Then, you don't know this the gospel. How will you deliver this the gospel? Kaya sabi ko, hindi nyo alam ang magandang balita. Bakit nyo binabahagi? When this the Jehovah's Witness, Kaya naman, pinagalitan ko sila yung pagbabahagi nila. what they said, Anong sinabi nila? Pastor, I will not share. Okay, Pastor, hindi na ako mag-share. I will not share the gospel. Hindi na ako mag-share ng magandang balita. I will not come back anymore. Hindi na ako babalik dito sa lugar nyo. This time I never see them. Ngayon, hindi ko na sila nakikita dito. Important is the one. Ano ang kahalagahan? Most of the people they do not know what is the gospel. Ang kahalagahan, hindi alam ng maraming tao kung ano yung magandang balita. You know, if we don't teach this the accurate gospel, Kaya tayo kapag hindi natin itinuturo ang tamang magandang balita, then what's happened for next generation? ano na lamang ang mangyayari sa susunod na henerasyon? For the children, Paano naman sa mga anak? now you are is okay. Ngayon, parang okay sila. But you will be saved. Pero magiging alipin sila sa hinaharap. You will be this the accurate. At sila ay magiging sakop. You know, you will be this the colony. At magiging pagmamayari. Why? Bakit? Because you don't know this the gospel. Kasi hindi natin alam ang magandang balita. This the Nehemiah already knew importance of the this the gospel. Si Nehemiah, alam niya na kung ano yung kahalagahan ng magandang balita. That's why he delivered this the gospel to next generation. Kaya naman, itinakda niya ito na ibahagi sa mga susunod na henerasyon. Then, what is the reason? Why do we need this the gospel? Ano ang dahilan? Bakit kailangan natin ang magandang balita? You know, lahat ng tao sa mundo in these words, they have the destiny. Alam niyo po, lahat ng tao sa mundo merong kapalaran. What is the destiny? Ano ang kapalaran? Destiny, kasi lahat ng tao sa mundo, since they were born, they have the peace life.
Ibig sabihin nun, lahat ng tao sa mundo, merong nakatakdang buhay. Like what year, what month, what day, what hour, what it will depend on the case. Gaya kung anong taon, buwan, araw, oras, nakatakda na ito na mangyari sa kanilang buhay. That's why they need the gospel. Kaya kailangan nila ang magandang balita. Sino ang may the peace to life? Sino yung nagtakda ng kanilang buhay? Si Satanas. Again, people cannot be Satan. At ang mga tao hindi kayang manalo kay Satanas. Bakit? People are just human beings. Ang tao ay tao lang. Satan is the spiritual being. Si Satanas ay espiritual na nilalang. We cannot win them. Hindi natin kayang manalo sa mga espiritual. Only Jesus Christ can win. Tanging si Yesu Kristo ang kayang makapanalo. That's the reason we need only the gospel. Ito ang tanging dahilan bakit kailangan natin ng magandang balita. Why we need the gospel? Bakit kailangan natin ng tamang magandang balita? Because lahat ng tao sa mundo, we have the spiritual problem. Dahil lahat ng tao sa mundo merong espiritual na problema. Is that the spiritual problem? Ano ang espiritual na problema? Japan in the spiritual world. Ito ay nangyari sa espiritual na mundo. It is the problem which intervened by Satan. Ito yung problema na nararanasan na hinanghihimasok si Satanas. Why meron worry, anger, anxiety? Bakit tayo may pag-aalala, pagkabalisa at mga negatibong Not you. pag-iisip? Hindi sa iyo. Because of Satan. Dahil sa panghihimasok ni You Satanas. know, every Tuesday we used to go to the jail ministry. Kada Martes, pupunta kami ng jail ministry. When we go to the jail, Kapag pupunta kami, there are a lot of the prisoner. maraming mga nakakulong. There is the murder. May mga matay tao. There is the sexual immorality. May mga ex-sexual There immorality. is the deceiver. May mga manloloko. You know, there is the drug addictor. May mga gumagamit ng droga. Maraming prisoner. Maraming mga nakakulong. But why they are there inside of the jail? Pero ang tanong, bakit sila nasa loob ng kulungan? Because intervened by Satan. Dahil nanghimasok sa kanilang buhay si Satan Satanas. intervened their hardened mind. Nanghimasok si Satanas sa kanilang isip at puso. Give you negative thinking. Nagbibigay ng negatibong pag-iisip. Unhappiness. Hindi masaya. Satan said, you take the drug, then you're gonna be happy. At binubulungan sila ni Satanas, gumamit ka ng droga para maging masaya. That's why they take the drug. Kaya naman, karamihan, gumagamit sila ng droga. That's why we must not condemn them. Kaya dapat hindi natin sila ikondima. They are captured by Satan. Sila ay bihag ni Satanas. We call it is the spiritual problem. Ang tawag dito, spiritual na Can problema. you solve it? Kaya mong malutas? We cannot solve. Hindi mo kayang malutas. That's why we need only gospel. Kaya kailangan natin ng tanging magandang balita. You know, we cannot win this the Satan. Hindi natin kayang manalo kay Satanas. Satan is the spiritual being. Si Satanas ay spiritual na nilalang. That's why we need only Jesus Christ. Kaya kailangan natin tanging si Yesu Kristo. You know, last Tuesday, pagkatapos ng our jail ministry, Sister Damarisha and Brother Jake asked me to deliver this the gospel. Pagkatapos po namin sa jail ministry, Sister Miriam at si Brother Jake nag-ask sa amin para pumunta sa And evangelism. with the prayer, we go to the Quezon City. Pumunta kami doon sa Quezon City na may panalangin. Actually, sila is the family of the Brother Jake. Yung mga pamilya na pupuntahan namin doon, pamilya ni Brother Jake. That's why we are very excited to deliver this the gospel Kaya there. naman tuwang-tuwa kami na ibahagi ang magandang balita sa kanila. But problem is, Brother Jake didn't know how exactly. Pero ang problema, hindi alam kung ano yung eksaktong bahay ng pamilya niya. That's why near there, the Brother Jake called to her mother. Kaya naman kapag malapit na kami, tumawag na siya sa kanyang magulang. But mother said, oh, turn right. Pero sabi ng mama niya, habang tumatawag, kaliwa, Oh, turn left. kanan. Oh, no, mali. Balik tayo. Ay, mali, balik, balik. Oh, that's right. Uy, balik. Kaya naman, bumalik kami, balik. kaliwa, kanan, balik. Wala. Pero hindi namin mahanap. Mama, saan? Saan, mama? Sabi niya. Mali pala. The turn right again. Kaya naman, mali na naman. Left Kanan again. na naman kami. Kaliwa na naman Right kami. again. Kanan na naman. Balik again. Bumalik ulit. Many times, kaliwa, kanan, balik. Maraming Marami. beses kaming bumalik, kaliwat kanan, balik na naman, kaliwat kanan. That's why Coach little angry. Kaya naman si Coach Lee, siya yung driver, kaya At the time, Coach nagagalit. Lee was the driver. Sa panahon siya kasi yung driver. And then many members, they cannot speak out. Yung mga miyembro na kasama ko, hindi makapagsalita. Angry na, angry. Pero galit na rin sila, galit na. Uy, ganito. Bakit ganito? Uy, kanan, kaliwa, balik, ganito. Bakit kanan, kaliwa, balik? Ganun na naman, kanan, kaliwa, balik? For me, I understand. Para sa akin, naunawaan ko. Maybe they are very, very important person.
Siguro yung pamilyang ito yung napakahalagang tao. That's why this the Satan make us to be upset. Kaya naman si Satanas, ginagawa yung pakiramdam namin na magalit. Satan make us to go back to church. At gusto na ni Satanas, bumalik na lang kami sa simbahan. Then what do we have to do? Anong kailangan namin gawin? Opposite of what Satan wants. Sa baliktaran kung anong gusto ni Satanas. That's why I said, just go, balik. Kaya naman sabi ko, okay, sige, balik lang. And let us park here. At mag-park na lang tayo dito. If we bring the car, kanan kaliwa, then walang hanggang. Kapag dadalhin yung sasakyan natin, ganun na naman, walang hanggan. And then park car there. Kaya naman, pinark na lang namin yung sasakyan. And then we just work. Naglakad na lang kami. Kaliwa, then kaliwa. Kaliwa, okay, kaliwa. And then we saw the basketball court. At nakita namin yung basketball court doon. And then Brother Jacob, Mama, this one is the basketball court. At sinabi niya, ito na mama, nasa basketball court na kami. Sige, I will send my son. Okay, sige, papadala ko yung aking anak. Somebody come. Kaya naman may lumapit sa amin. When we follow the guy, Nung sumunod kami sa lalaking ito, go down, ang baba, turn right, kaliwa, Turn kanan, left. kanan, turn left again. kaliwa na naman. We cannot find. Hindi namin mahanap. Why ganito? Bakit ganito? You know, this the evangelism and mission are very, very important. Dahil po yung evangelism and mission napakahalaga. Satan wants the family not to listen the gospel. Gusto ni Satanas na yung pamilyang iyon hindi maunawaan ang magandang balita. If we know how importance of the gospel, Kung alam natin kung gaano kahalaga ang magandang you will balita, not upset. hindi ka dapat liliban. You know, while we are coming back in our car, Habang kami ay pabalik sa aming I simbahan, asking the forum. nagtanong ako ng mga forum. Every member said about the kanan kaliwa balik. Lahat ng mga pinorum nila, yung kanan kaliwa kanan balik. I saw our members' spiritual status. Nakita ko yung kalagayan ng espiritual na mga miyembro. I'm not angry. Hindi ako galit. Why? Bakit? That is my spiritual status. Yun yung aking espiritual na kalagayan. You know, members, you realize that if there's someone very important, Alam nyo mga miyembro, maunawaan nyo kapag yung isang tao ay mahalaga. Satan make you not to listen this to the gospel. Si Satanas, hahadlangan niya ng maraming beses para hindi How can we mapakinggan. do? Anong kailangan nyo We have gawin? to pray. Manalangin kayo. Lastly, this the Nehemiah built this the wall of the Jerusalem because of the importance of the spiritual battle. Pangatlo, bakit itinayo muli ni Nehemiah ang paderang Jerusalem para sa kahalagahan ng espiritual na labanan? What about the Christians fight? Paano naman ang pakikipaglaban ng mga Kristiyano? You know, according to the Ephesians chapter 6 verse 12. Sabi po sa Efeso chapter 6 verse 12, You know, our fighting is not the blood and flesh. ang ating labanan hindi ayon sa laman o dugo. Satan, Si Satanas, devil spirit, yung mga masasamang diablo, and demon. mga demonyo. That's why it is the spiritual battle. Kaya naman, tinatawag itong espiritual na labanan. Your wife is the makulit. Yung asawa mong babae ay makulit. Your husband is the makulit. Yung asawa mong lalaki ay makulit. No. Hindi sila. You know, Satan intervene sila. Nangihimasok si Satanas sa kanila. Why? Bakit? Your husband is the very, very important person in Yung the asawa gospel. mo, napakahalagang sa simbahan. That's why Satan intervene to your husband. Kaya naman, si Satanas nangihimasok May sa kanila. makulit. Ginagawa silang That's why maging meron makulit. daw another girl. At pupunta sila naman sa ibang babae. Meron daw another boy. Kaya naman, meron silang ibang lalaki. Why? Bakit You are ganito? very important person. Napakahalaga nila. Don't look only physical things. Huwag kayong tumingin sa mga pisikal na Let's nangyayari. see physical, spiritual things. Kailangan natin tignan kung ano yung spiritual na Our nangyayari. fighting is not the physical battle, Ang labanan natin hindi po pisikal na labanan, but spiritual battle. pero spiritual na labanan. Then, what about this, the importance, key of the spiritual battle? Ano po yung kahalagahan ng napaka-importante sa pakikipaglaban What is the spiritual? important key? Ano po yung pinaka-importanting kailangan nating If malaman? walang power, Pag walang kapangyarihan, then you cannot win. hindi ka mananalo. This the powers must be came from this the heaven. Dapat yung kapangyarihan mula sa That's sa why kahayanan. according to the Matthew chapter 28 verse 18 says, Kaya sabi po sa Mateo 28:18 to 20, all authority in heaven on the earth lahat ng otoridad mula langit hanggang lupa has given to me. ibinigay na sa akin. Therefore, go and deliver this the make the disciple. Kaya naman, pumunta kayo at gumawa kayo ng disipulo. According to the Luke chapter 10 verse 19,
At sabi sa Lucas chapter 10:19, our God given us the power to defeat the scorpion and snake. binigay na sa atin ng Panginoon ang kapangyarihan para tapakan at wasakin ang alakdan at mga ahas. Acts chapter 1 verse 8. Sabi sa Gawa chapter 1 verse 8, When the Holy Spirit comes on us, kapag ang banal na Espiritu ay mapapasa we atin, will receive the power makakatanggap tayo ng kapangyarihan. and we will become witness of God. At tayo ay magiging saksi ng Panginoon. What is the way? Ano ang To receive pamamaraan the power. para makatanggap ng kapangyarihan? We want to receive the spiritual power. Gusto natin makatanggap ng spiritual na kapangyarihan. When the spiritual power is coming, Kailan natin mararanasan ang spiritual na kapangyarihan? when you listen to the gospel, Kapag nakinig ka ng magandang balita, when you pray, kapag nanalangin ka, and then when you sing praise, at kapag kumanta ka ng mga papuring kanta, when you have the evangelism, at kapag ikaw ay nagbahagi ng magandang balita, at the time the power is coming up. sa panahon na yon, ang kapangyarihan na ito ay mapapasayo. That's why the member, when we have the praise and worship, Kaya naman mga miyembro, kapag tayo ay merong praise and worship, please come early. pumunta po kayo ng mas maaga. The music team prepare very magandang song. Yung mga music team naghahanda ng magandang praise and worship. While we are singing, Habang tayo kumakanta, Satan will be bound. si Satanas sa buhay natin, Darkness get away. matatali at lalayas. That's why we must come early. Kaya kailangan natin pumunta ng mas maaga. We must listen to the salita ng Diyos. At very kailangan well. natin makinig ng mas maayos na We tamang must mga- pray. At kailangan na manalangin. We must sing to our God. At kailangan tayo umawit sa Panginoon. At that time, the spiritual power will comes on you. Sa panahon na yon, yung spiritual na kapangyarihan, mapapasa inyo. Then you can overcome all the demon, devil, evil spirit. At mapagtatagumpayan niyo po kung ano yung ginagawa ng Diablo, masasamang espiritu at Satanas. I want all of the church members to know like this the Nehemiah. Nais ko po lahat ng ating mga miyembro, maunawaan niyo kung ano yung ginawa ni Nehemiah. Importance of the church. Alam niya yung kahalagahan ng simbahan. Importance of the gospel. Alam niya yung kahalagahan ng magandang balita. Importance of the spiritual battle. Alam niya ang kahalagahan ng spiritual na So labanan. all of you will become witness of God. Kaya naman lahat po kayo magiging saksi ng Panginoon. Let's bow down our head and then pray to our God. Tayo po lahat ay umuko at manalangin. Heavenly Father, thank you so much for giving us this the wonderful morning. Aming Ama, maraming salamat po sa napakagandang umaga. Today we worship you and glorify you. Ngayong umaga, binigyan ka namin ng papuri at pagsamba. Lord, continually be with us. Panginoon, samahan mo po kami palagi. Today we learn about the reason why Nehemiah rebuilt the wall of Jerusalem. Ngayon, nalaman namin bakit si Nehemiah muli niyang inayos yung pader ng Jerusalem. Because of the importance of the church. Dahil alam niya ang kahalagahan ng simbahan. Because importance of gospel. Dahil alam niya ang kahalagahan ng magandang balita. Because he knew importance of the spiritual Dahil battle. alam niya kung anong kahalagahan ng spiritual na labanan. Lord, make us to be like Nehemiah. Panginoon, gawin mo kami na gaya ni Nehemiah. In Jesus' name we pray. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Palakpakan po din natin ang ating Panginoon. And tinatawagan yung ating mga ushers na humanda na. And habang po tayo ay nag-offering, mamaya po ay meron pong special number. So, ngayon po dumako muna tayo sa ating mga announcement. Yan, para po sa ating mga announcement, ngayong araw po ay alam na po nating lahat na meron tayong talent market. Amen po? At very excited na yung mga children sa baba para sa talent market na ito. So, ngayon ay wala tayong third worship. Paalala po, meron lamang tayong first and second service. So, please remind doon sa inyo pong mga kaibigan, mga mahal sa buhay na hindi pa nag-worship,